especially mga projects, technical projects. Alam naman niyo sa government, maraming mga problema. Pero sometimes, ginagamit din po ng mga politicians yan para nahabol-habol kami para makakuha ng mga result ng reports. Pero hindi po ganun ang system ng pag-audit. So in short, ako po ay sa technical ako, division. And more projects talaga. All projects and deliveries and everything. So, to be an employee sa Commission on Audit, and yung work doon is really sobrang stressful. Nakabantay sila. Parating tinitingnan, ano yung findings nyo, ganyan ba? So, na-encounter ko yung mga, what do you call that? Not stress. They're complaining about me, lalo na kung hindi favorable sa kanila yung findings, di ba? So, yun, may death threat. Lahat na ano ko yan, na-encounter ko yan. And sobrang ang wish ko lang talaga kaya maka-retire ako from that commission and from that service without, what do you call it? Without walang kaso. Sa awa ng Diyos, clear ako sa ombudsman. Yun, sobrang proud ako. Talaga, naka-retire ako dyan sa office niya. Wala talaga, sobra. So, thankful ako kay God at talaga binigay niya sa akin ito. Sobra ang pinagdaanan ko dyan. So, eto na po nung while before my retirement, sometimes in 2021, before the pandemic, one of my office mates introduced this product to me. And then, syempre, I had that at that time, I had frozen shoulder. And nag-inquire na ako for what do you call that, yung therapy para maano yung frozen shoulder ko kasi hirap-hirap ako. May nagsabi doon because ganun yung ginawa niya pero bumabalik din. So hindi, hanggang sa dumating itong ating fourth year, may nag-introduce sa akin, of course, I grab. Buy kaagad ako, no? So, I just bought the set of fourth year, but I have no intention to do business with this. Sobra na ang pagod ko sa office para mag-negosyo pa ako, di ba? Di ba? Parang pinaparusahan mo na yung sarili ko. Ayan na nga siguro, kaya nagkaroon ako ng frozen shoulder. Sobra-sobra na yung trabaho ko. So, at the back of my mind, gusto ko lang bumalik. And at the same time, meron akong frozen shoulder. May diabetic ako. Back pain, everything. And then, at the same time, nang mag-take ako nun, pati yung aking yung eye problem ko, from 400 na grade ko, naging 150 na siya ngayon sa tatlong beses ako nag-change ng lens. So, and not only that, inintroduce ko ito sa aking sister, and it so happened na nagkaroon siya ng stroke, ang third stroke niya. So, the effect is paralyzed the whole half body niya. So, bedridden siya. That was last year. And, could you imagine, nakakalakad na siya ngayon? Yeah. So, yun. And then, syempre, at the time din na nalaman ko ito, because sobrang busy ako sa work, inintroduce ko itong fourth year na ito, hinila ko lahat ng pamangkin ko. So meeting lang at the time kasi pandemic nga
sabi ko mga pamangkin ko, makinig kayo lahat yan sa ano yan, sa Zoom meeting yan, ganyan. Oh, alam po ba ninyo, proud na proud ako doon sa dalawa kong pamangkin kasi ang galing-galing na nila mag-share, ang dami nila tunan. In short, parang sila yung nagbibrief sa akin kung ano yung mga nangyayari. Ito naman po si Tito Mon. Tito Mon po talaga, ang kulit-kulit, iwanan mo na nga yung kowa. Sabi niya gano'n. Ba't ko iiwan ng kowa? May income ako dito. Ay, nag-aaral pa yung isa kong anak. Ay, dalawa kong anak. O, diba? O, so ngayon, natapos na yung lahat ng anak ko, nag-graduate na. So, this time, full-time na po ako dito sa Greenway. Pero hindi pa rin po natapos yun. Sa totoo lang, may istorya ako in between lang doon. Si Sir Erwin, tinatabuan namin yan pagpupunta sa COA. Kasi, yung staff ko ayan na naman yung mga ente, sabi ko. Sorry po sir ha, pero yun ang tingin namin sa kanila, mga ehente. Mga ehente talaga. Kasi syempre nakaganyan ang suot, naka-black, tapos may dalang ganon. So ang tingin namin, ehente ng gamot, ganyan. Parang ganon Yun, talagang tinataguan namin si Sir Erwin, no? At the time noon. Kaya sabi ko, sorry talaga, pero tingnan mo ha, yung lahat ng mga sinabi ko, nandito ako ngayon. Kasi mga staff ko, inaya ko, uy, sabi ko gano'n, mag-explain daw Naku, ayaw namin ma'am, sabi niya gano'n. Kasi paano ba ito? But anyway, marami din naman ako nakuha na encourage na mag-join dito. May mga problem yung kanilang parents, ganyan. So, marami rin naman sila. And then, until such time na, eto na nga, isa pa pala, sino po sa nagkaroon ba ng COVID sa inyo at that time na yung wala pang gamot, wala pang medicine na na-develop? Meron po ba sa inyo? Wala naman. Wala. Siguro meron ilan, Pero wala akong nabalitaan kasi dito sa Freeway, sa totoo lang na merong take-off dahil nagkaroon ng COVID. Ako kasi, nagkaroon ako ng COVID. Nagkaroon ako ng COVID, wala pang gamot. Anong gagawin ko? Wala akong gamot. Walang gamot talaga doon. Wala pa. So, mayabang ako, walang acceptance, may COVID na ako. Ayaw kong tanggapin na may COVID ako kasi yung time na sa akin yung Delta, yun yung pinaka-mabagsik yata na Delta. Kasabay ko si Claire de la Puente, yung namatay na artista. Namatay siya dahil hindi makapasok sa ospital, nandun lang siya sa tent. Ako din, muntik na gano'n. Kasi nung sa bahay lang ako, ang dami kong oxygen na nakahilera doon kasi mabilis yung sobrang bumaba yung oxygen level ko. So ang bilis ng consumption ko sa oxygen. So nakahilera na yan. Sus, iyak na ng mga anak ko. Hanggang sa dumating ang point na sabi ng doktor, online doktor, dahil na sa ospital ang problema, dadalhin ako sa ospital pero wala namang ospital na tatanggap sa akin. Diba? Because at the time, full pack lahat ng ospital. Pipila ka, kaya nangangamatay ang mga pasyente ng COVID because nandun lang sa tent, hindi naanin. And one thing na kung gano'n is what happened by tumulong sa akin, I am living in Las Piñas pero sa Cavite ako na pagpay. And then, tingnan nga po, that is a month of taking 4th year. Ba't ako nagkaganon? Diba? So nagtangko ako. Habang nasa loob ako ng kwarto, tinawagan ko ang aking sponsor. Bakit ako nagka-COVID? Kinwestiyon ko siya. Talagang parang inaway ko siya, sabi ko, bakit? May 4th year na ako. More than naman na ako nag-take, sabi niya gano'n. Hindi ko rin alam Parehas ko, meron din ako. Yung nga lang, hindi siya. Nagka-COVID siya, pero
Hindi siya na-confine, ako na-confine. Sabi niya ba, tawag si Erwin, tinawagan si Erwin. Pero wala magagawa. Until such time na the doctor is, ipinakita ko that fourth year. Sabi ko gano'n to. Kasi siyempre para nawala na akong tiwala. Will I continue using this? Binasa ni doctor. I tell them, Dada, for as long as this is doing good with you, continue with it. Kasi maganda daw yung ingredients. That's why, hindi ko na kinulit pa si Erwin. Kasi galit na galit ko talaga ako kasi nga, di ba? Pero siguro, kung hindi ako nakapag-take ng 4th year, baka wala na ako. Kasi ang tingin ko ng mga bata ko, at that time na dinala ko sa hospital kasi kinakausap nila ko. Ayoko kasi magpadala sa hospital. Nagsasalita ako, wala nang lumalabas sa boses, voice, ano ko sa bibig ko. Wala na talaga because bumagsak na yung oxygen. So yung mga anak ko, ang feeling nila, pagbalik ko, naka-jar na ako. Diba? Kasi gano'n yan. Pero, grabe talaga. Kasi sabi ng doktor, supposed to be, ang pinaka, sa'yo na medicine is 12. 12 sets. Pero ang bilis na improvement mo, down natin to 6. And then you can go home. Oh my God, sabi ko. So yun, talagang ang 4th year nakatulong sa akin kahit hindi ko pa matanggap-tanggap nun. Kasi sabi ko ganun eh, bakit ako magkakaroon may minum na ako. Anyway, so yun yung story about the health issue. Health issue sa amin, sa family namin, at saka sa akin, mostly sa akin. And then, let's go to the business side. To the business side of this freeway. Yun na nga, sabi ko, tinataguan natin si Sir Irvin. Pero ngayon, ang tanong ko, bakit nandito ako? Why I'm here? Yes. Why? Hard to explain. Naiiyak ako kasi dumami na yung dumami na yung aking group. Wow. Dumami na sila. Naiiyak ako kasi sa totoo lang, hindi ako ayoko na networking, di ba? At saka, nasa comfort zone na ako ngayon. Isipin niyo, kaya ayaw maiwan because of the money? No, I'm already in my comfort zone. It's not only the money, but my downlines, my members, na gusto ko na silang iangat. Yes. Kasi nakikita ko sa kanila, hindi naman pare-parehas na mayroong pera sila. Itaas natin sila. So yun ang sariway. Tulungan natin yung iba. Maraming nangangailangan ng tulong natin. Ako, sabi kong ganon, I consider this as a gift from above. And my downlines, my team, is already my responsibility sa kanila. At sa Riway. Dahil ang Riway, lahat ibinibigay na sa atin. Bakit hindi pa natin i-grab? And don't you know that na isa pa, diba, pag tayo nag-training na ganito, it's not, doon ko na-realize, mayabang na ako ayaw kong, sabi kong gano'n, ano ko I have, good income na, di ba? Nag-retire ako, maayos na, ganyan. Pero, sabi ko, bakit nandito? Bakit nandito pa rin ako? Di ba? Sabi ko gano'n, tinutulungan ko sila, Sa totoo lang po. At saka, it's not only, remember, it's not, you cannot get this, yung ma-involve ka dito sa Riway, in just one sitting down. Kung maaari sana, by Zoom, or ganito every Monday and Thursday, try attend. Kasi doon po tayo matututo. Kasi ako po hindi natuto talaga ng sasabihin lang na ganito, ganyan. Doon po pumasok sa puso ko yung Riway. Kasi
naramdaman ko na yan siya nung parati na ako nag-a-attend dito. Kahit hirap kong mag-drive kasi siyempre senior na. Pero actually may plano pa, pupunta kami ng Pampanga. Tingnan mo na, napapagod na ako mag-drive ha. Sige, gawa natin ang paraan niya. Diba? May solution po. So yun lang ang ano ko sa inyo na please sa mga newcomer about to join and already here, tuloy-tuloy lang po. Hindi po pwedeng minsan lang. Hindi po talaga nyo ma-appreciate. Talagang kailangan, marami pa kayong matututunan. Marami kayong mahuhukay at marami kayong matututunan sa mga uplines natin. Sa mga katulad ni Sermon. Yan, maraming sermon na inaabot na. Totoo po yan. Maraming sermon kami na ano sa kanya. I say pero, matay lang. Yun po sermon at saka sa aking team, sobra. Mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo iwan na talaga this time. Oh my God. Yun lang po.